Magandang hapon no, mga boss. Mga camping, mga kabunyog. Vlog na naman tayo. Talagang pag negosyante, mahirap lokohin, di ba? Salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Mag-ano ho tayo rito. Magbigay ho tayo ng komento rito. Alam mo ito, 6 hours ago. Tungkol ho ito sa mga nagbenta ng 41 at 45 na bigas. Na nagsasabing sila ay nalugi, no? Pakinggan natin kung talagang nalugi, ha? Ito po sila. 15 pesos kada litro ang presyo ng gasolina ngayon 2023, mahigit 10 pesos naman sa diesel. Gasolina, tumaas na naman. Oh. At halos 8 pesos naman sa kerosene. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Nakatanggap na ng 15,000 pisong ayuda ang ilang rice retailer na Nakatanggap na pala yung mga rice retailer ng 15,000 ayuda. 15,000 piso po, ah. Mapakinggan po natin kung ano nangyari. Estado ng ipinatutupad na price cap sa bigas. Karamihan sa kanila ay pinambili rin yan ng supply ng bigas. Pero hindi raw tiyak kung makakabawi sila sa lugi. At live mula sa San Juan. Grabe naman, hindi raw tiyak kung makakabawi sila sa lugi. Alam nyo, maski pa paano, marunong paruha akong komente. Kaya nakita ko, hindi ho nalugi itong mga to, kumita pa. Pakinggan nyo, ah. May unang balita. Si Nico Wahe. Nico, good morning. Maris, good morning. Lugi pero bahala na raw magpagulong ng mga natanggap nilang ayuda ang mga rice. Oo, lugi pero bahala na raw magpagulong ang mga nakatanggap ng ayuda, ha? Talagang gagaling din ito, eh, oh. Kala yung negosyante, paano yung malulugi? Pakinggan natin. Retailer, kesa raw matenga at hindi maibenta, okay na rin daw na kahit paano ay may bumibili na ulit sa kanila ng bigas ngayon. Ganon? Para makasunod sa utos ng gobyerno. Hindi nyo ho nakikita ang mga nakatag price po rito. 54, 57, 56, 54, 56, 55, 53, 50, 52, 57, 60. 59. Yan po ang mga nakatag price ho dyan. Diyan sa, yan ho, yan, nakikita nyo na yan. Wala hong 41 dyan, wala hong 45, ha? Oh. Tuloy. Na magbenta ng 41 pesos at 45 pesos na price ceiling sa bigas. 7 kaban daw ang paluging ibinenta ni Mary Grace rito sa Agot. 7 kaban daw ang paluging ibinenta ni Mary Grace, ha? Sa public market sa San Juan. San Juan. Dating 50 pesos ang 41 pesos. Dating 55 pesos naman ang Dating 50 pesos ang 41 pesos. 50 pesos, binenta niya ho ng 41. Ha? Yung 55, binenta niya ng 45. Nagpalugi! Pakinggan na natin. Tatonto ako dito, eh. 45 pesos ngayon. Nakatanggap na siya ng 15,000 pesos na ayuda ng gobyerno at ipinili niya na raw ito ng bagong supply. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya masabi kung makakabawi siya. Ito kasi talaga nun, pinalugi lang namin. Yun. Kumbaga totally, ang dating talaga ng bigas na binigay ng 15,000, mamaya pa. Mamaya pa, wala pa. Nagpalugi talaga kami para maibenta kami. Ang hindi niya pa raw sigurado ay kung tatangkilikin ng bigas na 45 at 41 pesos. Kasi inaano pa rin nila yung medyo quality bigas. Kasi yung minsan hindi naman sobrang ganda pa ng 41 natin na bigas. Ayon pa kay Mary Grace, sa 15 taong pagtitinda niya ng bigas, ngayon lang daw niya nakitang pumalo sa ganito kataas ang presyo. Tagal na, 15 years na siyang nagtitinda ng bigas. Ngayon lang siya, nagulat siya sa ganitong presyo. Maski kami, nagulat din. Ang 45 pesos na well-milled rice at 41 pesos na regular milled na pinabebenta ng gobyerno ngayon, dati raw 39 at 42 pesos lang bago itong sunod-sunod na taas presyo. Ipaiikot na lang daw niya talaga ang ayudang bigay ng gobyerno. Ganyan din ang balak ni Edgardo na 10 taon nang nagtitinda ng bigas. Nakatanggap din siya ng 15,000 pesos na ayuda. Nakatanggap din siya ng 15,000. Pero yung presyo ng mga bigas na ano doon, mga 55, 50, gano'n. Wala na ho siya. Naubos na raw yung nagpalugi nga siya, eh. Raw sa magiging bentahan ng binili niyang supply mula sa ayuda, siya'y makakabawi. Para mas siguradong iikot pa rin ang pera, mas dinamihan daw niya ang biniling bigas na mabibenta ng 45 pesos. Yung 45 lang ang medyo magandang bintahan. Yung 41 kasi is hindi siya ganong kaya dito yung lumakas yung binta.
Bilang negosyante, tinanggap na raw niya na may panahon talaga na lugi. Tuloy. May panahon talagang lugi Totoo. Sige, tuloy. Importante, gumugulong yung business. Malaki. Gumugulong yung business. Yung business, malulugi ka. Nuloko mo naman kami, Brad. Tuloy. Pasalamat kami doon sa binigay na ayuda na yun. Oo, salamat talaga. Maris, sa ngayon ay hindi pa lahat ng rice retailer ay nakatanggap na ng ayuda mula sa gobyerno. Kanina galing tayo sa Blooming Treat Market sa Maynila at ayon sa mga rice retailer doon ay hindi pa rin sila nakatanggap. Live mula rito sa San Juan City. Alam nyo, natatawa talaga ako Ang sabi nung rice retailer, nagpalugi raw siya ng yun nga sabi, yung 50 pesos dating binebenta niya, binenta niya na ng 41. At yung 55 pesos na dating binebenta niya, binenta niya na lang ng 45. So, lugi ho siya ng 10 piso kada kilo. Ngunit dadapot subalit, nagpalugi po siya sa 7 kabang bigas. Yun yung 7 kaban, ang isang kaban po ay 50 kilos, mga boss. Siguro naman, gagaling nitong mga nagko-comment dito. Matatawa na lang kayo At saka ilang araw hubang ipinokos na, yun, may nagbebenta ng 41, 45, Pero, may mga kasama pa rin ho doon na 55, 50, ganon. Pero meron silang masabi lang na sumunod sila sa kagustuhan ni His Excellency na 41 to 45. Pero hindi naman ho lahat binenta nila ng 41, 45. Basta meron silang binebenta na 41 at 45. Nagpalugi na nga raw siya ng 7 kaban. Sorry, ulo ko dito. Tuloy tayo rin sa kwenta. Yun yung 7 kaban sa 50 kilos kada isang kaban, 350 kilos po iyan. Lugi po siya ng 10 piso kada kilo dyan. Kasi nga, yung 40, yung binebenta niya ng 50, binenta niya na ng 41. Lugi na 9 piso. Yun naman binebenta niya dati na 55, binenta niya ng 45. Lugi siya ng 10. So, sa 350 kilos, times nyo sa 10 piso, nalulugi po yung pobreng kawawang tindera na retailer ng 3,500 pesos. Sa 7 kaban po. Ngunit dadapot subalit, nabigyan siya ng ayuda na 15,000 piso. Kumita pa diba? Kumita pa siya ng 11,500. Mas lalong lumaki ang kita Ngayon, yung 15,000 daw, in-order na nila ng bigas na pwede nilang ibenta ng 41 at 45. Wala pa raw hindi pa raw dumarating Asan yung nalugi dun? Nalugi sila ng 3,500, nakaayuda naman sila ng 15,000. Iloloko na tayo tumati. At yung 350 kilos na bigas, yun yung nakita natin dito sa TV na pinipilahan po ng mga gusto makabili ng 41 at 45 pesos na bigas. Ilan ang makakabili ng 7 kaban? Sa tagli 5 kilo lang naman, di ka naman pwedeng mag-exceed ng 5 kilo. Dahil parang bargain nga yun, para lang mabigyan ng mga tinatawag na gusto makamura. 70 na tao po ang pipila doon para humaubos yung 7 kaban na bigas. Masabi lang na sumunod. Pero yun nga, hindi ho sila nalugi, kumita. Negosyante, malulugi mo, papayag ka ba? Ang laki ng puhunan mo, bebenta mo ng mura. Pero yun, pinagbigyan niya. Nagpalugi siya sa 7 kaban na bigas. Yun. 3,500 ang lugi niya. Hindi pa siguradong 3,500 yun
Kasi 55 daw ang benta niya eh. Sa 55, may kita na ho siya doon eh. O, siguro, 3 piso, di dapat 52 lang. Doon ho sa tinasabi niyang binibenta niya 50, dapat ang benta niya rin siguro 48. O, kaya hindi pa ho totally lugi yung 3,500. Hindi pa ho. O. Pero sigurado ho, yung kita, doble-doble ho, di kita, di ba? Ang laki nung kinita, 11,500. Doon sa sinasabi niyang nagpalugi siya. Ang bihira, Kala nyo, negosyante nga yan, mga yan, wais yan, Ang problema dyan, mga boss. Baka, sabi nung, sigurado bang mabibigyan kami ng ayuda, ha? Basta, pag dumating dito, pipicturean lang naman yan, na nagbebenta kayo ng 41 sa 45, diba? Tsaka 45, at least sumunod kayo, ha? Meron na kayong 15,000. Hindi naman maghapong kinuna na. Tsaka hindi naman totally lahat 41, 45, lahat to. May mga iba-iba rin, di ba? Iba-iba rin presyo. Masabi lang na sumunod sa utos ni His Excellency, di ba? Ganun lang yun. Lokohan lang din, di ba? Lokohan gusto nyo, di lokohan tayo. Balik na naman yan sa Hintayin nyo, ha? Yung ibinigay na ayuda sa amin na 15,000, ini-order na namin ng pwede namin ibenta ng 41 at 45. Wala pa, hindi pa dumarating. Pagtyagaan nyo na muna itong 55, 50, 60, may 60 pa. Ay, nako boss. Mga sir. Shout out na po tayo. Kulab na po tayo. Reynaldo Gonzales. Ako first, sabi niya. Congratulations, sabi ni Friend Amy. Shout out, Friend Amy, ha. Ferdinand San Juan, shout out. Sabi niya. Good evening po, Karox. Ang edukasyon, ang pinaka-importanting tutukan at suporta ng ating gobyerno. Hindi baling mahirap basta may dunong ang tao. Ang dunong ay hindi nahihiram, hindi nabibili, kundi tanging yaman ng isang tao. God bless po. Hindi pa nananakaw yan. Diba? Reynaldo Gonzales ulit ito. Pasok ka, kalat ni, kabayo lang malakas. Ferdinand San Juan ulit, Karox, suportahan natin si Attorney Engineer Toto Kausing sa Senado 2028 ba? 2025. 2025. Naman. Ramon Valencia, shout out, ha. Good morning night, bossing. Yan naman yata ang gusto ng gobyernong ito. Na maging bobo at mangmang ang mga Pilipino para maging sunod-sunuran ang mamamayang Pilipino para matupad at tuloy-tuloy ang kurakutan at sabwatan ng mga kurimaw at bopol na politiko sa bansang Pilipinas. Kamusta na lang po sa lahat, Karox? Okay lang kami. Kamusta rin, ha? Ramon, ha? Rolando Cruz, shout out. Kasi gusto nila, katulad nila, ang mga estudyante, mga lutang. Friend Shervin Sapeda, si Tia Delio. Shout out, ha? Christian Sen, Ines, July 7, Alcantara, shout out. Masakit mata ko, ha? Bakit? Sabi niya, muli ang inyong Lola Basyang ay nagbabalik akay-akay ni Tia Deli at bumabati ng may ngiti at love sa ating pong lahat, mga Rocky Warriors. Bago po ako magpatuloy sa aking nobela, gusto ko muna pong magpasalamat sa sister natin na bumati ng advance happy birthday sa inyo pong mahal na asungot na Tia Deli. Sa centennial birthday ko po, this coming Thursday po, September 14, isa lang po ang wish ng inyong Tia Deli. Samahan niyo po ako sa pagdadasal na sana po lumayas na po ang hinayupak na rayuma. Kasama sa paglayas ng mga pesting yawa, naubod ng sisibang buhaya, na bukod ng kakapal na mga pagmumuka, nakapit tuko sa kanilang mga posisyon para tuloy lang ang ligaya sa pambubudol ng mga
pagnanakaw ng mga hinayupak na buhaya sa gobyerno. Hoy, mga pisting yawa, para nyo ng awa ha. Birthday ni lola nyo ha. At Tia Deli ha. Mga damuho kayo, matuto nga kayong magbigay galang at respeto sa mga nakatatanda sa inyo ha. Kung magsisilayas lang kayo diyan sa kapit tukunin yung pwesto, naku, mga damuho kayo, malamang gagaling agad at matatanggal ang rayuma ng lola ninyo ha. Huwag nyo nang intayin. Kayo pag kakalawitin po, pagkakalawitin ko pa ng baluktot kong tungkod, mga buwisit, centennial birthday ko, ng lola nyo, huwag nyo nang bigyan ng 100k. Magsilayas na lang kayo dyan. Sasayawan ko kayo ng budot dance at spaghetti pababa at pataas. Kahit ako may rayuma, mga damuhong pisting yawa kayo makalayas na nga lang, Xerox. Nagiinit lalo ang ulo ko. Muli po, taos-pusong pasasalamat para sa inyong aming Master Rocks. Di lang po pagbibigay daan mo para mailabas namin ang aming mga sentimiento di asukal. Pati rin po ang shout out, pagbati sa aming lahat, Xerox. Mabuhay ka po. Pagmamahal at pagpupugay mula po sa aming lahat. Taos-pusong pagmamahal galing po sa aming lahat. At ikaw po ang naging pundasyon para magkaroon ng the best team and group ever sa social media. Rocky Warriors, the best of them all. Mabuhay ka, Xerox. Patuloy ka pong pagpalain ng gabayan ni Lord at bigyan palagi ng magandang kalusugan. Ikaw din, ikaw naman. Lola Basyang signing off. Sa inyo pong lahat, nagmamahal ang nirarayuma at asungot ninyong Tia Deli. Good night po, Xerox. Ingat po palagi. Ingat ka rin, Tia Deli ka ha. Federico Mandak, shout out. Sabi niya, Xerox, yan ang tunay na problema sa edukasyon ng mga bata. Kaya ganito ang status ng mga estudyante, kulang sa classroom, kulang sa teacher, kulang sa learning materials. Tapos pinatatanggal pa yung mga learning materials sa mga classroom dahil puro politika ang nasa isip ng mga leader ng bansa. Ngayon pa lang ayon kay Kaenzo, kanya-kanya ng linyada ng kandidato, puro pa sariling interes lang ang gusto nila. Gagamitin lang nila ang problema sa edukasyon sa kandidatura nila. Totoo yan. Sarap basahin talaga yun. Librado Ludovico, shout out ha. Magkakaroon ka ba naman ng DepEd Secretary ng walang pakialam sa kapakanan ng mga mag-aaral? Don't expect na matututo ang mga estudyante. Hay naku, Pilipinas. Pinamugaran ng mga ulupong, mandarambong, ganid, hidhid, sukab Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Stay safe ka rin, Librado, my friend. Wala talaga pare. Brad, ano ba? Lay Flores, welcome to the club. Ano to? Sora Dutea. Hindi ko alam yun Yun ang comment niya. Ano ba yan? Aliman ba yan? German o ano ba yan? Marilu Pabianak, shout out ha. Kudigin din po tay. Kabi-kabi lang ang problema sa ating bansa, pero ang mahalaga magkaroon ng confidential fund. Hindi ang tunay na problema ang aasikasuhin. Kawawa naman ang mga kabataan na magsisilbing pag-asa ng bayan. Stay healthy po tay. God bless us always. Sa mga ka-warriors, ka-Rocky Warriors, ingat po tayong lahat. Ingat ka din dyan. Divine Wilson, my friend, shout out. Divine Grace, shout out. Sabi ni Divine. Nakapokus si BP Sara sa Confidential Intelligence Fund at walang pakialam sa DepEd. Parang si BBM, walang pakialam sa ekonomiya. Puro biyahe at walang resulta. Mga buwisit. Mainit ang ulo ni Divine. Divine Wilson, Divine Wilson ulit. Sabi niya, si Rapi, dala-dala sa Senado ang kanyang programang PTA Poverty Form
para mas lalo siyang iboto ng mga uto-uto. Galit din kay Rafi pala to. Mahirap kasi, alam nyo, sa totoo lang. Basta nandito sa nasa grupo na to. Hindi ho basta-basta nagagago. Oo. User, shout out Sabi niya, good morning, Karox. Ang edukasyon po ngayon sa Pilipinas ay kagaya ng mga pool politiko. Walang kwenta. Kung may Olympic po ng pagiging tanga, ay walang dudang gold po ang mga kababayan nating naniniwala sa mga pangako ng mga pool politiko. Ingat po tayo palagi. Edmond Elks watching from West Edmonton Mall, Alberta, Canada. Taga Canada din pala to. User ulit to. Mantakin nyo, kahit di dumalo ng debate at walang plataforma ay binoboto, dadaanin lang sa pakanta-kanta, pasayaw-sayaw. Aliw naman ang mga tabogo, lalo na pag naabutan ng barya. Totoo yan. Tignan mo nga nung naimbita si BP sa graduation ng elementary ba yun? High school. Tuwan-tuwa sila. Binigyan sila ng tag-1,000 pambili ng lechon manok. At sila'y may handa. Diba? Duterte. Baby. Pusang galao. User ulit Ang mga dekalidad ng mga abogado tulad ni Shell Jokno, Luke Espiritu at Lenny Robredo ay hindi angkop sa panlasa ng mga tabogo. Mas gusto nila ang mga gaya ni Gadon, Trixie Angeles, kawawang Pilipinas, forever na third world country. Third Forever baka bumaba pa yan, baka maging fourth pa yan. Ang puto bongbong. Alberto Olaer, shout out. Sabi niya, Karoke. Ngayon ang pinagkakaabalahan sa Senado ay awayan at sagian sa traffic. Nanonood ka pala niyan. Sa kalsada, yung mga pulis basta na lang pumapasok sa bahay, baka sa sunod ang imbestigahan sa Senado, ang misis ko napag-aararo sa iba, hindi ako. Visit. Sasabi ito. Elaine Mercado, shout out Siguro sa teacher din magandang magturo kasi nursery pa lang ang anak ko, marunong nang bumasa ng English at Tagalog. Private yung school ng anak ko. Wala rin namang gadget nung araw. Ako dinidisiplina ko yung anak ko na pagdating ng bahay, magmimerienda, tapos gawa ng assignment, bibihisan ko, tapos yung hindi naintindihan, i-explain ko. Sa tingin ko, nasa estudyante, teacher, at support na magulang. Yun talaga yun. Pag kulang ng isa dun sa Elaine, walang mangyayari. Alam mo problema dyan sa mga teacher na yun? Yung pasa ng pasa. Mantangin mo. Mga boss. Nung araw kami, wala akong pinapasa pag hindi talaga dapat pumasa. Ngayon, yung mga magulang, pag bubagsak yung anak nila, siyempre mahihiya sila, di ba? Maski yung estudyante, mahihiya sila. Mag-i-strive na sila talaga mag-aral. Kasi kakatyawa sila ng mga kaklase nila baliktoryan ka. Bagsak ka. Ganon. Mahihiya yung estudyante. Kaya mapipilitan na po siyang mag-aral para siya ay maipasa. Papasa mo yung walang alam. Grade 1. Pagdating sa grade 2 niyan, ano alam niyan? Bobo nga dito di bobo na naman sa grade 2. Papasa mo hanggang grade 6. Tignan mo yung kahapon, di ba? Grade 7 na raw, pero parang ang niya parang grade 3 pa lang. Kasalanan ng teacher. Ang problema nga sa teacher, mga boss, parang pride din nila, parang ganun ba? Bakit? May mga estudyante ako. Kaya ang teacher dapat pag ganun mahina, obligado, nung panahon namin, kakausapin yung magulang. I-follow up nyo ho dyan sa bahay. Hindi naman ho kami kami teacher. Ibibigay nyo na ho sa amin lahat ng responsibilidad. Checkin din nyo po yung inyong mga anak. Ganun
Kasi nakakahiya rin yung teacher kung nagbabagsak siya ng estudyante, ibig sabihin mahina siyang teacher, di ba? Kawawa yung bata, ipinapasa ng walang alam na hindi naman dapat pumasa. Di mas lalo na sa grade 1 nga mahina, di lalo sa grade 2, di ba? Ganun lang yun eh. Ramon Valencia ulit Bossing, marami rin kasing mga magulang na tabogo na dumidepende lang sa online classes. Baka sila pa ang natututo kaysa sa mga anak nila. Ang mga kabataan ngayon, mahilig sa mga K-pop, mga concert. Kahit mga bata pa, pilit na kumikilos na nagbibihis, nawari mo yung mga dalaga na at mga binata na. Napunan ko yan. Nang bakasyon ako, sabi ko nga sa mga pinsang ko na kainuman ko, nagulat ako. Sabi ko, mga bata yan. Sabi nga ng mga pinsang ko, wala tayong magagawa kasi mga tangahanga ni Digong nyo. Nalimutan na yung mga anak nakatutok na lang sila sa vlogger na peki naman ang binabalita. Ay, naku. Nga. Shirley J. Sir, shout out ha. Correct ka dyan, Karok, sabi niya. Sobrang higpit nung araw. Ngayon, puro CP inaatupag ng mga kabataan ngayon. PTA hindi naman obligado. Mas kawawa ang mga bata kung ipapasa nang walang natututunan. Tama ka dyan. Ano nga nasabi ko eh. Kaya siya sabi ni Senador na pagka hindi naglagay, binabakalokohan yun. Kalat ni Baya, shout out ha. Pag nagbigay sa PTA, malang ganun. Good evening, Karoke. Hagupitin mo, Karoke. Sabi niya, be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear, my friend, ha. Ito naman, kalat niyo. What? What? 9 out of 10? Diyos kong mahabagin. Pag ganito ang kalagayan ng mga kabataan natin, ay wala nang kinabukasan at pag-asa ang bayan natin. Wala na. Yari na ang Pinas. Totoo yan, kalat ni ka, ha. Kalat ni ulit. Bakit? At bakit naman malambot ang boses ng nagsasalita na yan, Aber? Hindi na ako magtataka kung bakit nagiging boplax ang mga kabataan natin. Galang. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yan dapat ang tutukan ng DepEd, secretary na yan, si Sara. Dapat gawin niya yung dapat na mas kailangan ng mga estudyante dahil yan ang pinasok niyang posisyon. Hindi yung confidential at intelligence pa inaatupag niya. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Puro kapalpakan pinagagawa, pasikat lang na wala namang walang katuturan. Ay nako, dapat yung ilagay dyan sa DepEd, yung isang teacher din na alam ang ginagawa. Kawawa tayo dahil yung future ng mga bata na ito, na isang sekretary ang namumuno sa mga yan, lalaki silang walang laman ang utak. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit. Tama kayo, Sir Rox. Dapat lang ng isang estudyante na walang natututunan, huwag nila itong ipapasa. At kung sakali mang mahina itong bata, tama kayo, dapat itong matutukan ng magulang at ng guro. Kawawa talaga ang mga kasalukuyang mag-aaral. Kaya dapat lang napag-isipan ito ng ating pamahalaan. At kung pwede lang, palitan ang DepEd na may hawak diyan, isang matino na guro at may karanasang magpatakbo nito. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Kaso nga wala sayang yung kwarta. Milyon-milyon. Anyway, yun ang ginawang estratehiya ng mga nagtitinda ng bigas sa palengke. Simpleng corruption lang yan. Libo lang po yan Wala sila sinabi pa rin sa mga negosyante na nakaupo sa gobyerno. Bilyunan ho labanan dito.
Para lang ho silang nabalatuhan. Magpapalugi sila ng 3,500. Meron silang ayudang 15,000. Easy money, di ba? Orvin Peña, shout out. Good PM, Sir Rox. Comment ko lang po sa edukasyon, yung pong mga kasali sa Pinoy Henyo, sa Itbulaga, pawang mga college level, di alam ang mga lugar sa Europe, Asia, Africa, Amerika, at iba pa, mababa na hong level ng edukasyon sa bansa. Wala na talaga presidente natin hindi nakatapos. Tapos yung si Digong naman, isa ring presidenteng wala namang ginawa kundi gaguhin yung mag-jet ski ako. 3 buwan lang, 6 na buwan lang, wala nang droga, patayin ko kayo lahat. Asan? Asan? Kawawa ko ito. Pinagsama pa yung Duterte sa Marcos. Todas, mother, pati Duterte. Ganun lang kasimple yan. Comelec si Garcia. Ismatmatic na naman. Hala tayo. Isagani Ibarra, shout out. Korupsyon ang itinuturo ng DOE. Mga anak natin kawawa. Mga trolls na bayaran, maraming salamat sa kataksilan ninyo sa bayan. Magbabayad kayo sa bayan, sabi ni Isagani Ibarra. Kalat ni Baya ulit. Pareho, tawa ka ng pareho pala tayo karaoke. Ako din, hindi pa ako tuli. Ay namamayag pag na PTA na yan. Shout out sa Tamundong Elementary School Parents and Teacher Association. Mabuhay kayo, Jane L, my friend, shout out, sabi niya. Si Rox, di ako agree sa kasalanan ng mga teacher kasi sabi daw, walang ibabagsak utos Takot mga teacher, siyempre. Hindi, noon pa rin to, friend Jane. Pasa sila ng pasa yan. Experience ko yan Pinapasa maski walang alam Tuloy natin yung kay friend Jane. At dapat sisihin ang DepEd of Education kasi di nila binibigay ang mga pangangailangan ng public school. Kita mo naman ang mga project ni Sara na walang aids. Si Pilyo, tanggalin ang mga visual aid na nagpapalaking tulong sa edukasyon, lechon manok, itag ang mga teacher na MPA. Hala, nasaan ang totoong focus na education dyan? Aber, nagagalit na tuloy ang beauty ko. Patay tayo dyan. Happy birthday sa mama mo my friend Nakita ko sa Facebook Pero nandun na yata siya kasama na ni Lord, diba? Friend Amy Bingson ulit Totoo kaya sinasabi nila na 10 out of 9 ang hindi marunong magbasa? Bakit kaya ganyan ang survey? Dahil ba yan na huwag questionin ang DepEd Secretary Confidential Fund? Parang hindi ako naniniwala sa survey na yan. Totoo yan, friend. Hindi naman sila magsusurvey ng ganyan. Ang peke lang na survey, friend Amy. Yung survey ng yung mga nagsusurvey ng mga leading candidate yun, hindi survey yun. Ewan ko ba sa mga animal na to. Niloloko nila mga Pilipino. Mga bobo naman. Friend Amy ulit Sa bagay kung totoo man ito, sino ang may kasalanan? Kung mayroon man dapat sisihin, dapat isama dyan ang mga magulang. Dapat tutukan din nila ang pag-aaral ng mga anak nila. Yun nga yun Friend Amy. Yung ibang magulang bahala ka na teacher, pwede ba yun? Friend Amy ulit At kailangan naman mangyari At kailan naman nangyari ang kamangmangan ng mga bata mag-aral?
baka nung nag-umpisa ang pandemya, pinagkakakitaan kasi ang pandemya na yan. Talagang tinakot nila ang mga tao tungkol sa COVID para mas lalong malaki ang makakurakot nila. Yun ang online classes, hindi nakatulong yan. Kasi iba yung face-to-face class. Kasi yung minsan mga magulang ang gumagawa ng mga homework nila. Totoo yan, friend Aimika. Jane L. ulit oh. Kawawa nga mga teacher, Sir Rox. Para na lang silang puppet. Paano tataas ang quality of education sa Pinas kung sinusuppress ang mga teacher? Sabi mo nga, Sir Rox, nung kapanahunan mo, mahigpit at disiplinado ang mga estudyante at mga teacher. Ngayon, kapanahunan naming mga millennials, huwag kang umapila. Natapat kami sa mga tambaluslos. Pambira, buhay ito. Jane L. ulit oh. Happy birthday to you, Miss Lola Basyang ng Bayan at Tia ng Rocky Warriors. Sana mabusog mo rin kami. Diyan din siya eh. Nasa LA yata siya, friend Jane. Oh. Pel Abot, shout out. Magulang may kasalanan dyan. Anong gawa niya sa bahay? Bakit di niya turuan anak niya? Parents ang unang teacher ng bata. Oo, tama ka dyan. Ako, nung pumasok ako ng kindergarten, lambiro, marunong na akong magbasa at magsulat. Bakit? Teacher ho yung tita ko eh. Oo. Bago ho ako pinasok, sa bahay pa lang, tinuturuan na ho ako magsulat at bumasa. Kaya swerte ako. Oo. User oh. Karamihan hindi na talaga bihasa magbasa, magbigkas at mag-spell at mag-comprehend. Bumaba na ng husto ang kalidad ng edukasyon. Totoo yan, user. User ulit oh. Naniniwala ako na may problema rin tayo sa mga guro. Kung minsan mas magaling pa ang estudyante sa grammar. Siguro taasan din natin ang pamantayan at kalidad sa pagtuturo. Taasan ang requirements for licensure exam for teaching. Oh. Cassandra Daisy oh. Tama, Mr. Rox. Katawa-tawa itong si Tulpo. PTA ang topic nila sa Senado at hindi ang sikreto na pondo ni Sarakim. Sana tinanong niya kung kailangan magdagdag ng classroom at mag-hire ng mga guro at coaches at libreng pagkain sa mga bata para hindi gutom habang nakikinig sa klase. At maraming electric fan. Tulpo ay kunwari lang na makamahirap. Ang totoo si Tulpo ay makamarcos at makaduterte. So sad na maraming Pilipino na hindi marunong ng critical thinking. Dapat si Toto Kausing, Espiritu, Del Chocno, Drilon, Kiko, De Lima, Lacson at iba pa para tagisan ng talino sa Senado at hindi puro courtesy. Tama ka dyan, Cassandra Daisy ka. Sino nag-reply? Si Cassandra rin. Ang tito ko ay nagtatrabaho sa US sa isang construction company. Marami silang project bagong public school dahil maraming estudyante na binigyan ng asylum. Hindi pa citizen ang mga yan pero alaga na sila. Kasi may pondo ang sa education na hindi pwedeng baguhin kahit sino ang nakaupo at walang mga sikretong pondo ang mga politiko. Ay naku, kung may pagkakataon mag-OFW muna tayo at balik na lang pag may matinong leader. Please check ang New Zealand. I heard open din sila. And so with Canada and Australia. Ang nurses nakahold pa sa US. Ang dami nang gustong pumasok doon. Oh.
User ulit to. May domino effect kasi yan. Kung magaling ang guro, gagaling din ang estudyanteng tinuturuan. Pwede. Paano? Kung magaling nga yung guro, hindi naman magaling yung magulang ng estudyante, pinapabayaan lang sa guro, di ba? Importante talaga yung mga magulang. Totoo yan. User ulit to. Habaan ng pagsasanay ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. User ulit to. Magpatupad ng declamation contest sa silid-aralan. Meron kami niya noon. Hello, Miss Akira Milos. Ingat, sweetie. Miss Aruba, good day, sabi ni Kalat niyo. Ngayon po, shout out na ka. Joe Flores, my friend, where are you na? Masyado kang busy sa Amerika. Kamusta na ba si Trump, na mag-shot? Tignan mo, Amerika yan, na mag-shot si Trump. Si Digong hindi na mag-shot. Ay, user ulit Encourage, motivate, and inspire the children to learn. Marami na talaga ang tamad mag-aral. Lalo na pag nakikita nila yung mga wala namang pinag-aralan, tataas ng pwesto sa politika. Diba? Pomo tatay nila, ganito, ganon. Nasa politika na sila lahat. Kalat ni Baya ulit. Kung ikaw ay 9 out of 10, di ikaw na. Matatalino, magagaling ang world class. Matatalino, magagaling at world class. Yan ang Pilipinas. 9 out of 10 sa kabubuhan. Hindi ka tanggap-tanggap, nakakasuka at nakakahiya. Sayang ang bansang ito. Totoo yan, friend lahat ni Esma Kiseo. Shout out Good day po, Xerox. Bakit di yan pagtuunan ng DepEd? Ang laki-laki ng billions of confidential ni Sara walang HA. Ano ba yan? Kawawa naman ng mga bata. Kaya ngayon, tapos na ng koleyo yung iba. Di pa makakuha ng trabaho. Totoo yan. Tama ka, Xerox. Nung araw nga, wala pa yung puro gadget na yan. Mas matatalino kami. OMG. Totoo. Kasi noon, di ka pwedeng mag-aral ng assignment sa bahay. Salamat po, Xerox. Totoo naman Tsaka nung estudyante ako, yung notebook, talagang kukoberan mo yan. Yung notebook, maski mga librong binibigay ng eskwelahan, kailangan cover yan. Ingatan mo yan. Tsaka yung inspection ng notebook, ini-inspection ng teacher namin yan. Kaya ako noon, ang ginagawa ko, pumapasok ako, isa lang ang notebook ko, hindi ko dinadala lahat kasi ang dami. Meron akong notebook, ganyan, nandun yung English, Social Studies, Filipino, Math, ganyan. Isa lang notebook ko. Pagdating ko sa bahay, tinatransfer ko yung mga napag-aralan namin sa eskwelahan. Di pagdating ng inspection ng notebook ko, malinis yung notebook ko. Ganun. Alexis Tandog, shout out. Pinakamatalino dyan. No? Shout out Alexis Tandog ka. Pinakamatalino dyan, si Robin Hood, Lito Lapid, Revilla, Tulo, Bato, Jinggoy, at Bongo. Naku. Reynaldo Gonzales ulit Anyari at pinasa ng teacher, ano ba tinuro niya? 1 plus 1 Magellan, 2 plus 2 Lapu-Lapu, 3 plus 3 X plus 3. Ay, Sir Rox, ano na nangyayari sa edukasyon natin? Nahuli na tayo sa ibang bansa. Ang masakit, pasaway pa Sekretarya DepEd. Huwag naman sanang matulad kung ano puno siyang bunga. Ay, baka pati pen-pen di sarapin. Ituro pa rin anak ng kamote. Nagka-ula-ulalo na. Pastor Sex, shout out Mabuhay ang truth vloggers. Mabuhay, Pastor Sex. Jun Lagon, my friend, shout out Emmanuel Escalona, shout out. Boy Hong Kong Balong, shout out sa'yo Alberto Ulaero dito. Brother Elias Isyo, shout out Sabi ni Alberto Ulaero.
karaoke, nung panahon ng pandemya, halos tumigil ang mundo pag-ikot. Pero ang mga barkada ni Digong Duterte, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Katulad ng Parmali scam, laptop scam, karaoke dahil sa lockdown, mga batang estudyante, halos mga bobo pero magaling sa cellphone. Yung apo namin sa tuhod na grade 3, sinasabihan pa ako, Lolo, i-google mo karaoke. Diyan yan ang mas nakasira pa yan, mga gadget na yan. Sa totoo lang di ba? Alberto Ulaer Oleto, karaoke. Yan si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Bata pa, marunong na sigurong sinabihan siya ng tatay niyang duwag sa hearing sa budget ni mahal ko, Sandro Marcos. Putulin mo kaagad para yung mga marurunong hindi makapalag. Gusto ko bobo lahat, ako lang ang pinakagagog lutang karaoke. Ang galit siya kay Bongbong. 3JC Opo. Si Rox, tawa ka na ng tawa. Yung mga estudyante daw, may access sa internet. Unang-una, wala nga perang pangkain, pang internet pa. At paano ka mag-i-internet kung wala ka namang gadget? Lahat ba ng bata may mga gadget during the pandemic? Oo, bumili ng mga iPad para kuno sa mga estudyante. Ano ba nangyari sa mga laptop na yan? Na binigay bang lahat sa mga estudyante? Ay nako, Xerox. Ang sarap kutusan itong mga tambaluslos na ito. Kagigil. Galit ka na naman. Sancho Panza de la Brocha, shout out ha. 3J Shop ulit Sir Rox, tignan mo ito. Paano tuturuan ng mga magulang ang mga bata? Halos lahat naman ng nasa laylayan hindi rin nakatapos ng high school ang mga magulang. Yun talaga friend Paano nila tuturuan ng mga anak nila? Yun namang mga magulang na natuturuan ng mga anak nila sa module, natuturuan ng mga anak nila sa module, siyempre, sa kagustuhang makapasa ang mga anak, kulang ang gobyerno sa tulong para sa mga estudyante, teachers at mga magulang. Paano yung budget para sa education is? Ewan ko kung saan napunta. Ikaw naman inaano mo pa ba kung saan napunta? Nasa mabubuting bulsa. Ikaw talaga, 3J Shopke. Nasa mabubuting bulsa. 3J Shop ulit. Tutawan ta. Ba't ako, Xerox? Totoo ka na naman. Nakapasa sa high school. Hindi rin ako nag-aaral. Umaasa lang ako sa pagiging genius ko. Naniniwala ako sa iyo dyan. Kasi nga, napapag-usapan ka namin ni Becha. Shout out! Berinya Lintag, Becha. Masyadong busy si Becha, friend Jane. Sipag yung kababata ko na yun, sa totoo lang. 3J Shop ulit Siyempre, di ko naman kino-compare ang Pinas sa US. Pero magbibigay lang ako sa Rox ng idea na sana ginagawa ng DepEd para matulungan ang mga mag-aaral na mahihina talaga ang ulo. Dahil na nga rin sa kakulangan ng sustansya sa pagkain. Dapat ang DepEd ay may programa ng after-school program. Yung libreng tutorial, may extra ng kita ang mga teacher. Matututo ang mga bata. Tuturuan ng mga teacher ang mga bata sa kanilang homework. 1 oras lang every day or every other day. Sa ganitong paraan, makakatulong sa mga bata. Ano kasi ni swerte? Gusto nga nila Jane L Hanggat maaari puro bobo na para
wala nang sagabal sa kanila eh. O bakit mga bata, gusto nila yung mga lalaking susunod na henerasyon. Puro bobo. Diba? O, tignan mo si Cielo Magno. O, nagbibigay ng matinong advice eh, sinibak. O, kaya bawal na matalino sa gobyerno na to. Kailangan puro bobo na. Pag matalino ka, Diyos ko. Kailangan, yung wala kang dignidad, integridad. Oo. Pag may integridad ka, sibak ka. Di ba, friend Jane? 3J show ulit to. Isa pang paraan, Sir Rox. Dapat yung meal sa elementary hanggang high school, libre. Sus Mario Joseph. Madaling sabihin yan, friend. Nung araw siguro na wala. Ha? Yung food pyramid para sa mga mag-aaral. Para tumalino. Instead, yung travel ng presidente na billion budget, wala namang saysay. Dapat education lagyan ng malaking budget. Ano ba kinalaman ng intelligence fund sa education? Trabaho yan ng mga militar. Hay! Makukurakot lang. Totoo yan, friend G, 3J show ka. 3J show ulit to. Sir Rox, si Bongbong, ang gusto lang naman niya biyahe dito, biyahe doon. Ha? Party dito, party doon. Saka magbalik sa kanilang yaman, mabalik ang kanilang yaman. Ibangon ang pangalan nila, yan ang sabi niya. May tagatahol naman yan. Yung mga basher na bahala sa ibang issue. Si Dutz naman, gusto China lang ang best friend. Kaaway lahat, saka ang mga NPA naman ang pinag-iinitan. Kuno-kuno lang yun, 3J soup. Ano ko? Ay! Pambar nila yung NPA diba? Maski tignan mo yung COVID, naging lang, kailangan talaga doon sila kumita dahil COVID. Hawa-hawa talaga tong Pilipinas, friend Jane ka, ha? Ang anak naman ni Bongbong ginugroom to be the next president. Ayun sa naririnig natin, ang anak naman ni Dutz pikon. Pag napikon, aalhin lahat ang visual aid sa school. Pero pag satisfied naman siya, 20,000, 30,000, 50,000, syukran naman. May lechon manok ka pa. Ano pa ang nirereklamo ng madlang people sa ating mahal na namumuno sa bansa? Ano, nirereklamo pa, di ba? Duterte, BBM, di ba? PJ Show ulit. Hi, Sir Rox. Ang Senado ang pinagtutuunan ng oras ay ang PTA. Tawa-tawa ka, no? Di ko alam kung commendable ba ito o ano. Sir Rox, what is the function of the Senate ba? Baka walang nakakaalam. Baka kung ano na lang ang pwedeng i-discuss sa Senado. How about yung gumawa sila ng batas prohibiting corruption? O kaya, walang galon. Prohibiting corruption. Yung nga dynasty lang, di pa nila maayos-ayos. Ha? Paano gagawa sila ng batas prohibiting corruption? Lahat sila corrupt. Ano ka ba naman talaga, Jane LK? O kaya gumawa ng malupit na batas sa mga pulis na abusado ng sobra, ayan, sa vlog ni Kaenzo. Dosing pulis, trespassing, na nga, nagnakaw pa sa bahay ng dating propesor. Bakit kaya hindi paggawa ng batas ang atupagin ng mga ito? Board ata sila lahat tayo magawa din. Christian Chengnak, shout out Yan nga din po ang laging sinasabi ni Madam Atty. Leni Robredo. Based sa kanyang research, at kaya nga po isa sa edukasyon para sa mga bata, tinututukan ng Angat Pilipinas Incorporated, Angat Buhay GNO Foundation, Angat Basa, sabi nga po ni Angat Buhay ni Madam Leni Robredo.
angat ang nasyon kapag angat ang edukasyon. Pleasant evening po, Tatay Rox. Yan sa mga ka-warriors. Wala, sayang. Ayaw naman si BP. Isang tawag lang ni BP na Christian Cheng ulit to. Correct ka po, Tay Rox. Dapat huwag ipasa yung mga batang di marunong magbasa. Naku, naaalala ko po tuloy nung elementary grades pa ako. May mga klase din po ako na doon na di rin marunong magbasa. Pero doon po sa pinasukan ko, yung mga ropor, pinatatabi doon sa above average. May teacher po akong ganun. Pero pag magpapalitan ng teacher, pinapalipat po yung bata sa ibang upuan, lalo po yung mag-exam. Kasi bawal mangopya yung ropor. Dapat daw mag-aral at maigi para makasagot sa mga examination. Mahigit din po ang ibang mga teacher ko. Mahigpit din po ang mga ibang teacher ko noon, Tay Rox. Na yung pong professor ko po dati. Totoo naman eh. Meron naman sinasabing terror na teacher, di ba? Mas maganda yun, mas matututo ka dun eh. Christian Cheng ulit. Dagdag comment ko pa po, Tay Rox. About po sa pillar ng Angat Pinas Incorporated, Angat Buhay NGO Foundation. Yung mga volunteer teacher na Angat Buhay, sa kautusan po ni Madam Leni Robredo, huwag bibitawan ang mga bata hanggat di marunong magbasa. Hindi matutong magbasa. At noong mga nakaraang buwan po, nagpa-graduate na din sila ng batang marunong nang magbasa, magbilang at mag-compute. Christian Cheng ulit. Di po ba, Tatay Rox, dapat ganun ang maging programa ng dekorasyon at tsara DepEd? Sayang na sayang talaga ang talino at pagka-dedikado ng serbisyo ni Madam Leni sa Philippine Rigid President, Atty. Leni Robredo. At gusto ko lang pong purihin yung isang nag-comment. Actually, yun din ang next na i-comment ko eh. Naunahan niya lang ako. Tama po siya. Nasa isip ko din yun. Kaya sasabihin nyo pong military takeover, paano magkakaroon nun? Ginawa ng mga escort bodyguard ni dekorasyon at tsara ang mga militar, mga limitar, militar, at syunga-syunga naman ningiwi ang intelligent pan ang mga kapulisan, sandataan. Thank you po sa discussion na ito. Mabuhay po tayong lahat, Tay Rox. Ingat po. Ingat ka rin. Okay ka na ba? Kamusta na ba ang mo? Dasal lang niya, kayang-kaya na kaniwala ka. May sakit po kasi si Christian Cheng. Kayang-kaya mo yan. Bata ka pa eh. Mission accomplished mga boss. Isang oras din tayo ha. Yung masaya na naman tayo, di ba? Yun nga. Galing talaga mga negosyante, di ba? Nagpalugi ng 7 kaban. Halagang 3,500. Kala nyo, maloloko nyo yung mga tindera sa palengke ha. Magiging negosyante ba? Uunlad ba ng ganun-ganun lang ha? Yung gobyerno ang naloko nila, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Hanggang bukas po.